Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio at shoutout kay JM Mangilog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay agad na mapayapa. Marami sa kanila ang nagkatinginan sa mga oras na ito, halatang hindi alam kung saan nanggaling ang boses. Not to mention, sino ba naman ang maglalakas loob na maging matapang at maglalakas loob na magsabi ng mga kalokohang salita sa ganoong okasyon? Sino? Sino ang kausap? Panindigan mo ang iyong master. Oo, fuck, andito na ang City Lord, at hinihintay mo si Xiao Xiao na maging kwalipikadong magsalita. Stand out, we can guarantee na hindi ka namin papatayin. Hindi na kailangan pang magsalita ni Angelica, pero isang grupo ng mga nakababatang kapatid ang nagsimula ng magmura. Sino ba naman ang hindi gustong tapikin ang Panginoon ng lungsod sa panahong ito? Pero nakakapanghinayang nang tumingin ang isang grupo ng mga tao sa paligid, wala silang mahanap na nagsabi nito, at hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaiba. Isang tao lang, sa oras na ito, ang may nakaka-relax ng ngiti sa kanyang mukha. Mabilis na napansin ni Angelica ang nakangiting lalaking ito, at hindi niya maiwasang Maynas, Ivory, sa pagkakataong ito, tumatawa ka pa. Ano, akala mo ba papasayahin kita ngayong gabi, at hindi ko maiwasang mapangiti ng masaya? Kung ngayon lang, siguradong sisiga si Ivory, pero ngayon, hindi nagalit si Ivory. Mukhang ang batang babae na ito ay talagang tulad ng sinabi ng may-ari ng lungsod, at hindi siya makapaghintay para sa gabi. Hindi yon, kung hindi, nakikita mo kung bakit hindi man lang nagpapasinungaling ang babaeng to. Oh, itong babaeng ito, hehe, alam mo, parang iceberg yan sa labas, pero kung tutuusin, sinong babae ang hindi? Oo, oo, oo. Haha, kung gusto mong tumanggi, you can welcome it. There's no way. Makikita ng lahat kung anong klaseng malaking tao ang City Lord natin. Ngayon makikita na ng lahat kung ano ang kaya ng City Lord natin. Isipin mo na lang, sinong babae ang hindi matutokso ng ganoon kalakas na karakter? Don't say it, kung ako ay babae, I'm afraid I would also choose our City Lord. Nang marinig ang mga papuri mula sa isang grupo ng mga nasasakupan, labis na nasiyahan si Angelica, at ang dating galit ay nawala rin ng husto. Ivory, sinasamba mo pala ang Diyos. Well, dahil mayroon kang ganitong uri ng puso, mamahalin ka ng Diyos na ito ngayong gabi. Malamig na ngumiti si Ivory at nanghihinayang sinabi, depende kung mayroon kang ganoong kakayahan. Ako naman ay humahanga sa iyo. Posible nga, ngunit ang saligan ay talunin mo si Han Sanchen. Talo. Medyo natarante si Angelica. Ivory, wala ka na bang pag-iisip? Kung binanggit mo ang kondisyong ito noon, mauunawaan ito ng Diyos, ngunit ngayon, nalilito ba ang oras at espasyo? Ang kasama ni Han Sanchen ay halatang nakakulong sa gintong ladrilyo. Ngayong lumipas ang ilang oras, natatakot ako na nawala na siya, nawala sa mundong ito, at natalo siya. Matalo sa pangalawang pagkakataon. Naisip niya, ngunit, may ganitong kwalifikasyon ba si Han Sanchen? Bahagyang ngumiti si Ivory. Marahil, para sa iba, walang nakakaalam kung sino ang gumawa ng tunog ngayon, ngunit para kay Ivory, ito ay ganap na naiiba. Boses iyon ni Han Sanchen. Huwag mong sabihing napakahabang pangungusap ang sinabi niya, kung galit si Han Sanchen, malalaman niya kung siya iyon. Naniniwala ka ba talaga na natalo mo si Han Sanchen? Marahan na sinabi ni Ivory, kung hindi, pumunta tayo at tingnan ang mga gintong brick. Mabahong biyenan, nakikipagnegosasyon ka ba sa akin? O, sinusubukan mong gamitin ang masamang dahilan para linlanggan ako sa pagkuha ng gintong ladrilyo? He sneered.
playing these tricks with me. When I play this, I'm afraid I haven't even been born yet. Ngunit, bigla niyang binago ang usapan, upang makumbinsi ka, ang maliit na batang babae, na mawalan ng loob, at upang mabihisan ka ng buong puso para sa gabi, kukunin kita para dito ngayon. Halika dito, umiiral. Pumunta ka at ilabas mo ang gintong ladrilyo. Pero ang may-ari ng lungsod, medyo nag-aalala rin ang mga nasasakupan. Go, ano ang kinakatakutan mo? Ilang oras na ang lumipas, hindi banggitin na mayroon lamang Aaron, kahit na bumaba ang Daloo Immortal, natatakot ako na wala nang matitira. Dapat mong malaman na mayroong isang gintong ladrilyo, ngunit ang buong 6 na gininto ang pader ay hindi lumiit, at sila ay magpipiga pa rin sa bawat isa ng walang hanggan. At sa sandaling lumabas ang anumang bagay, ito ay magiging ganap na hindi mapaglabanan, ito ay lalo lamang madudurog, at sa wakas, ito ay magiging kawalan. Sa makatuwid, wala siyang alalahanin. Pupuntahan ko ang mga subordinate ko. Nang bumagsak ang mga salita, agad na umatras ang mga nasasakupan. Na may malamig na ngiti, tumingin si Angelica kay Ivory, at habang tinitingnan niya, mas naramdaman niyang napakaganda ng babaeng ito na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Munting kagandahan, sumuko ka na. Nananatili ka dito, dapat alam mo ng husto na kapag ang espasyo ay medyo malaki, ang mga tao ay maaaring humawak ng ilang sandali gamit ang kanilang mga kamay o armas, ngunit kapag sila ay sarado, hindi mo na maiunat ang iyong mga kamay. Tulad ng lumang kasabihan, ang 1 pulgada ng armas ay 1 pulgadang mas malakas, ngunit alam mo ba kung bakit hindi lahat ay gumagamit ng mahabang sundalo? Iyon ay dahil ang mahahabang sundalo ay nalilimitahan ng espasyo. Kapag ikaw ay nasa ganoong uri ng kapaligiran, pabayaan ang mga armas, ang iyong mga kamay ay masyadong mahaba. Ngunit, kung wala ang iyong mga kamay, paano mo malalabanan ang presyon? Likas na naiintindihan ni Ivory ang katotohanan, ngunit sa kasamaang palad, ngumiti pa rin si Ivory at umiling. Isang pagkakataon noon, nakilala rin namin ni Sanchen ang eksena ngayon. Noong mga oras na iyon, halos may kumpiyansa na sabihin iyon sa harap namin, pero, alam mo ba ang resulta? Hindi nagsalita si Angelica, at tumingin kay Suying siya ng matigas ang ulo. Sa tingin ko alam mo na ang resulta. Don't blame me for not reminding you, Han Sanchen is not an ordinary person. Kung gusto mo siyang husgahan bilang isang ordinaryong tao, I can guarantee na malulungkot kang matatalo. Ngumisi si Ivory. Nagalit si Angelica, ngunit pagkatapos ay ngumiti, munting ginang, kahit na hindi ako komportable sa sinabi mo, ngunit, sa ibang anggulo, nagmamalasakit ka ba sa akin? Umiling si Ivory, wala akong pakialam sa iyong buhay o kamatayan, natatakot lang ako na ang iyong kamatayan ay maging masyadong trahedya at ang aking mga mata ay mantsa. Bastos, saway ni Angelica, at sa pagkakataong ito, may hawak ding gold brick ang nasasakupan at bumalik. Little bitch, I'll let you see how miserable the so-called bastards are now. Nang bumagsak ang mga salita, direktang inagaw niya ang gintong ladrilyo sa aking mga kamay. Kaagad pagkatapos, hindi ko alam kung anong mga kakaibang inkantasyon ang binibigkas ng taong ito, at ang kanyang kanang kamay ay namuo sa isang kakaibang poster upang gumuhit at gumuhit sa mga brick. Ito ay tulad ng isang Django Warlock na gumagamit ng ilang kakaibang pamamaraan ng Daoist. Pero kakatapos lang niyang mag-drawing ay sinundan niya ng kaunti ang mga daliri niya sa ere. Kakaibang mga nangyari. Ang gintong brilyante na tila ganap na gawa sa ginto ay biglang naging transparent na ladrilyo sa sandaling ito. Mula sa labas, halos kitang-kita mo ang loob ng laryo. Sa unang tingin, parang laryo ito. Ngunit kung titingnan mong mabuti, mahahanap mo ang pinakasentro na lugar. Kung tutuusin, iba pa rin, at least, halos hindi mo makita na may 6 na pader talaga sa gitna. Nakita mo ba ng malinaw? Pagmamalaki ni Angelica, sa 6 na pader, halos tiyak na wala. Sa madaling salita, tulad ng sinabi ni Angelica, si Han Sanchen ay naubos na dito at naging kawalan, at ganap na nawala sa mundong ito. Paano si Han Sanchen? He sneered, hindi ba't may mga nagsabi na hindi siya ordinaryong tao? Sa tingin ko, kung ganoon nga, hindi dapat mawala itong ordinaryong tao. Nang bumagsak ang mga salita, tumawa si Angelica, at nagtawanan din ang grupo ng mga tao sa likuran niya.
Ang buong kapaligiran ay puno ng pangungutya at pangungutya saglit. Kung hindi niya narinig ang naunang boses, maaaring naniwala si Ivory at desperado na siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pinaniwalaan ni Ivory. Naniwala lang siya sa narinig niya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba naisip na kung ang 3,000 katao ng aking pamilya ay nakatakas mula sa loob, sa katunayan, iba ang loob ng mga ladrilyo, at wala silang makikita, naiinis na sabi ni Ivory, "Little lady, napakatigas ng bibig mo, pero hindi ko lang alam kung tigas ba ang bibig mo or something of the deity." Hahaha, panibagong tawa, tiningnan lang siya ni Ivory ng malamig, na parang naghihintay ng sagot niya. "Little lady, just let you die, malino kong masasabi sa iyo na walang sino man sa mundong ito ang gustong tumakas mula sa Golden Brick, kung gayon paano ako nakatakas, ikaw ay isang exception, kailangan kong aminin na ang taong ito na si Han Sanchen ay may ilang mga kasanayan, sa puntong iyon, mayroon talagang 2 artifact na maaaring gamitin ng magkapalit, na nagbibigay sa iyo ng espasyo upang makatakas, pero sa tingin mo ba nasa kanya na talaga ang lahat, kung hindi kita nakitang maganda at may pagkamakasarili, sa tingin mo ba magpapakawala ako ng tubig? Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ivory. Ibig sabihin kapag lumaban si Han Sanchen, napansin din kita, at mag-aatubili akong hayaan ang isang magandang babae na tulad mo na maging napakabango. Kaya, nang makita kong sinusubukan niyang buksan ang isang puwang, kusa niyang niluwagan ng kaunti ang ilalim na pader, na naging sapat na malaki ang puwang para makatakas ka. Naiintindihan. Huwag mo akong lokohin, anong klaseng ignorante akong babae sa tingin mo? Malamig na sabi ni Ivory. Bagamat brick ang gintong ladrilyo, ang ginamit na kapangyarihan ay talagang kapangyarihan ng buong kastilyo ng demonyo. Kayong lahat ay aking mga tao pa rin, at hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, alam mo kung bakit napakaikli ng mga tao sa kastilyo ng demonyo. Kung ikukumpara sa taas ng Demon Race, na higit sa 2 metro ang taas, sa totoo lang, ang mga tao sa Chanmo Castle ay talagang ibang-iba sa kanila, tulad ng mga duwende. Tsaka not to mention them, kumpara lang sa kanila, yung mga taga Central Plains, medyo maikli din ang katawan nila, katawan lang ang malakas. I don't know that. Akala ko kasi katangian mo. Katangian. Ang may-ari ng lungsod ay nanunuya, kung ito ay isang tampok, bakit ako napakatangkad? Ang buong kuta ng Chanmo Castle, mula nang itatag ang aking ama, ay talagang itinayo ayon sa isang misteryosong mahusay na porma sayon noong sinaunang panahon. Ang sinumang nakatira dito, kasama na kayo ni Han Sanchen, ay magiging bahagi ng buong mahusay na porma sayon. Panipi, nasa iyo ang lahat ng sustansya at enerhiya na kailangan mo upang mapanatili ang operasyon ng malaking porma sayon na ito, at patuloy kang sumisipsip ng enerhiya mula sa kanya. You are a part of this place. Kung gusto mong makalusot sa formation, hindi ba panaginip ng tanga? Kahit narito ang emperador, hindi niya ito magagawa. Nang marinig ang mga salitang ito, naalala ni Ivory ang lahat ng nahulaan ni Han Sanchen sa mga ladrilyo, at unti-unting naunawaan. Bagamat medyo naiiba ang hula ni Han Sanchen, sa pangkalahatan, ang malaking frame ay medyo magkatulad. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Ivory, "Kabahagi tayo rito, kaya ang ating kakayahan ay hangin na din sa pagbabalat kayo, di ba?" Hindi masama, tumanggaw si Angelica. Ang mga taong nakapasok sa malaking porma sayon ay pawang mga anak ng malaking porma sayon. Paanong gustong suwayan ng anak si Lao Su? Kahit si Han Sanchen, kamangha-mangha siya, ngunit sa simula pa lang, siya ay nasa ilalim ng pagpipigil, gitna. Ito ay ganap na imposible para sa kanya na maglaro sa kanyang sariling lakas. Ngayon, kumbinsido ka na. Mapait na ngumiti si Ivory, kung gayon, paano kung gusto kong sirain ang porma sayon? Ano ang dapat kong gawin? Ivory, sa tingin mo ba ay malalaman mo ito? Malamig na sabi ni Angelica. Si Ivory ay medyo hinamak, di ba sabi mo malapit na akong maging babae mo? Don't tell me, I don't even have this right. Panginoon ng lungsod, hindi ka ba sinsero? O natatakot ka na matutunan ko ito at gamitin ang mahusay na porma sayon na ito upang harapin ka? Natatakot. Saglit na natigilan si Angelica, at pagkatapos ay tumawa, ano ang dapat kong katakutin? Mga batang babae, sinabi ko sa iyo na ang mahusay na porma sayon na ito ay ginawa ng aking ama,
At ang pormasayon na ito ay ipinasa din mula sa mga lalaki patungo sa mga babae, at ang diin ay ang pamana ng dugo. Huwag mong sabihing hindi ka marunong gumamit ng array, kahit sabihin ko sa'yo, mapapanood mo lang. Kung walang partikularidad, batay lamang sa kakaiba ng mahusay na pormasayon na ito, natatakot ako na ang kastilyo ng tiyan mo ay nasira na, sa halip na ang malalim na bahagi ng tiyan ng demonyo ay lumalakas. At gawin itong iyong sarili. Sa katunayan, hindi siya kailangan ni Ivory para sabihin ito, napakalinaw niya. Gayunpaman, natural na may layunin. Ang tanong ni Ivory, dahil ito ang sinabi mo, bakit hindi mo ito pag-usapan at ipaalam sa akin? Sabi ni Ivory, well, it's okay to tell you, pero natatakot ako na hindi mo maintindihan ang terminology, pero hindi mahalaga, kung hindi ko maintindihan, kung ano man ang sasabihin mo sa hinaharap, nang marinig niya ito, halatang kinilig si Angelica, bagamat madali niyang mahawakan si Ivory. Hindi kailanman matamis ang baluktot na melon, magiging isang magandang pagpipilian na magkaroon ng isang magandang babae upang samahan siya ng mahabang panahon. Sige, minsan ko lang sasabihin, makinig kang mabuti. Si Ivory ay nagpakita ng isang misteryosong ngiti, lahat ng Yun na tainga. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!